For the cognitive growth motives naman, it is also comes in for. So we have need for autonomy, need for stimulation, theological needs, tsaka yung utilitarian needs. Okay. So for need for autonomy under active internal, so sabi, the need for independence and individuality is a characteristics of certain American culture. All individuals in all cultures have these needs at some level, no? Like Americans are taught that it's proper and even essential to express and fulfill these needs. So, kumbaga, kung may kailangan sila, ganun, talagang, ano to, in any way, kunin nila, parang ganun. Now, sa iba naman, like in most Asian country, like sa Japan, they value more affiliation. Okay? Sa iba kasi, they really would like to be independent. Okay? So, may mga ganun tayo. So, for example, kunwari, you're going to buy something. No? Sometimes, you prefer to buy alone. No? So, kasi nga, you would like to have an autonomy. Kumbaga, walang ibang magsasabi sa'yo kung ano bibilin mo, ano pipiliin mo, gano'n. Kunwari damit, anong color, anong style. So, ikaw ang magde-decide on that. So, gano'n kapagka may need for autonomy, okay? Yung yung isa naman, like for example, they value affiliation, 'no? Gusto nila merong some sort of kasama, something na gano'n. So, owning or using a product or services that are unique is one way consumers express their autonomy. So, katulad nga sa example ko nga, ginamit ko yung pagbili, 'no? Sometimes gusto mo mag-isa ka lang, so that's autonomy. Then yung iba naman ang gusto may kasama, so that's the value affiliation naman, okay? So, the second one, dito sa growth motives naman ito, is yung need for simulation. So, this one is also active, kaya lang external. So, people often seek variety and difference out of a need for stimulation. Such variety seeking behavior may be a prime reason for brand switching and some so-called impulse buying or impulse purchasing. So anong ibig mong sabihin? They are external factors that affects your decision to try different brands. No, ibig sabihin, parang you are getting this idea na gusto mo i-try muna silang lahat. So, parang ganun siya. So, that's why maraming external factors that might leads you to brand switching or to buy impulsively. So, for example, nagkaroon ng free days or free sample, na-try mo. So, right then and then, pwedeng mapabili ka because of that. So, kung mapapansin mo, ang most na naka-affect sa'yo doon ay external factor. Another, halimbawa naman, nauso lang, nauso, naging naging trendy, ayan halimbawa naging trendy. So chances are puwedeng maimpluwensyahan ka nito. Kung ano man yung original na ikaw, puwedeng maimpluwensyahan nito because of some trends, yun. So that's why there is a chance for you to switch brands. So the need for stimulation is a curvilinear and changes over time. Individuals experiencing rapid change generally become satiated and desire stability, wherein individuals in stable environment becomes bored and desired change. Ikaw hindi kasi nga you are consistent, no? Kumbaga ikaw ay paiba-iba talaga. Okay? So, kapagka naman ikaw, monotonous ka, pare-pareho lang, ayun nga. So, you become bored. Kumbaga, isa lang ng isa ang binibili mo.
walang bago. So, you desire change. So, itong mga 'to guys, ito ang madaling impluwensyahan ng mga ano, ng mga marketeer. Kasi all they need to do is to motivate them na why settle, 'di ba? Why settle for less if you can have more? Parang gano'n. Next is the theological needs. So, ito naman ay passive internal. Consumers are pattern matchers who have image of desired outcome or an end states which may compare their current situations. Behavior are changed and the results are monitored in terms of movement towards the desired end state. This motivates, these motives propels people to prefer mass media such as movies, television programs, and books with outcomes that match their views on how the world should work. Na ano, na at the end of the day, yung bida ay panalo. Something na gano'n, no? Kaya kung papansinin mo, ah, ganito yung laging tema sa mga movies and television programs, sa mga books. So, sa theological need kasi, gano'n ang thinking natin, no? Meron tayong desired outcome. Meron tayong inaasahan na at the end, ito yung mangyayari na the good always win, something gano'n. So, sa ano, sa mga product meron ka ring gano'n. Meron ka ring gano'n na, dapat yung product ganito ang mangyari kasi sabi nila ito ay ganito. Kunwari, um, vitamins, okay, like vitamins. So, ang vitamins, ang perception mo dito is that it will makes your body stronger. So dapat yun ang ano, yun ang mangyari. So dapat, ang iniisip mo kasi dito is that always positive, always maganda yung mangyayari, okay? Kaya kaya dito guys, 'pag nag-promote ang isang brand, ang sinasabi nila is what will be the positive outcome based on your perception. Hindi sila puwedeng mag-against with your perception kasi most likely hindi mo sila papansinin 'pag nangyari yun. Now, sa utilitarian need naman, this theory is passive external. So, this theory views that consumer as a problem solver who approaches situations as an opportunity to acquire useful information or new skills. Dito kasi sa utilitarian, it's more of gaining something, like some sort of satisfaction. Example, when you buy something, you are expecting of certain benefits. For example, kunwari manonood ka ng sine. So ano papanoorin mo? Isang comedy o isang horror? So most likely, pwede mo sabihin, comedy na lang. Tatawa pa ako, gagaan pa pakiramdam ko. Kaysa naman sa horror, matatakot pa ako. Baka mamaya, mapanaginipan ko pa yan. So yung may ganun. Okay? Ngayon, another. Ah, kapagka ako ay nanood ng movies, ang pinanood ko ay comedy, 'no? Bukod sa gaganda na yung araw ko, matutuwa pa ako, bah, baka may makita pa akong magandang ano dun, magandang outfit ng mga artista kasi siyempre comedy. So, magaganda-ganda bihis yan kaysa dun sa mga horror, 'di ba? Puro pangwala lang, oh, yun. So, may mga gano'n. O kaya halimbawa, ah pupunta ka sa isang lugar, yun, halimbawa. So, kung halimbawa, pupunta ka sa isang beach at saka sa isang, halimbawa, paano ba? Ah, beach o kaya resort, halimbawa, mga private resort. So, pag nag-beach ka, you enjoy the sea, you enjoy the sun, kaya lang, iitim naman ako dun. Sa private resort, di ba? May enjoy ko rin naman dahil may tubig din naman, may swimming pool.
maganda pa yung atmosphere, naka-fully air condition pa ako. So, parang gano'n. So, kumbaga, tinitignan mo pa yung other benefits na mai-enjoy mo out of it. Bukod sa primary na ibinibigay niya sa'yo, meron pang secondary na tinitignan mo. Kumbaga, ito yung other benefits ng pipiliin mo. So, parang gano'n siya. Okay? So, gano'n naman sa utilitarian need. Kasi dito sa mga need na 'to guys, lahat ito meron tayong something na tinitingnan, okay? Kasi nga motives ang pinag-uusapan. So, ulit, kunwari sa need for autonomy, 'di ba? Masasabi mo na, "This is me. This is me. I have the autonomy. I have the command for my decision." Yung sa simulation naman, well, I can try any. Yun, I can try any. Puwede ko subukan 'yan, sa susunod yung kabila naman. So, something na gano'n, okey? Sa theological medyo biblical ng konti 'to, eh, 'no, kaya the good always win, laging positive ang outcome mo. So, utilitarian, ano ba yung magiging other benefits ko? Kaya yung mga product kapagka pino-promote nila, ang sinasabi nila hindi lang isa yung mapapala mo dito. You can get this, puputi ka na, gaganda ka pa, dadami pa followers mo o something na gano'n. Okay, so yan ang ibig sabihin naman ng cognitive growth motives. Okay, yung pangatlo, affective preservation motives. Take note, nasa affective na tayo. Ibig sabihin, medyo more on actions na tayo kasi nasa affective na tayo. Sorry, more on feelings na pala. More on feelings na ang atake ng motives na to. Okay? So ano yung una? Need for tension reduction. So dito, sa need for tension reduction, this is also active internal. People encounter situations in their daily lives that creates uncomfortable level of stress. So, totoo naman yun, di ba? We encounter certain level of stress every day. Paggising mo pa lang, stress ka na, bakit ang init eh. O di ba? Nai-stress ka agad. So, in order to effectively manage tensions and stress, people are motivated to seek ways to reduce arousal. Paano? Pak, aircon ka. Yan. Mainit, di ba? Mag-aircon ka. O, mainit ba? Hop, electric fan. Ayun, merong ganun. Kumbaga, merong pwedeng magawa, no? Meron kang pwedeng magawa para ma-reduce yung stress mo. So, halimbawa, di ba? Ah, may mga brand na nagsasabi na kapagka bored ka, ganito lang, eto lang, take this, something na gano'n para ma-refresh ka. See? That is one way of reducing tension, 'di ba? Ano pa ba? Meron palang isang commercial, natatandaan niyo yung Juicy Fruit Gum? 'Di ba si Juicy Fruit Gum 'pag nakita mo yung mga commercial niya, nagpapakita sila ng mga senaryo na stressful. Tapos biglang, "Times like this, you need Juicy Fruit Gum." So yung mga tipong gano'n, kumbaga, bakit mo i-stressin yung sarili mo kung meron namang puwedeng solusyon, something na gano'n. So yun yung sa need for tension reduction. So ang tendency guys, mababawasan yung tension nga, mapapansin mo yung brand na as a form of a solution. Yan. So ano pa sabi nila? Oh, bored ka na ba? Pang beach na yan o something na gano'n, 'di ba? O kaya yung Coca-Cola, 'di ba meron din? Oh, sobrang init ba? I-Coke na yan. So, something na gano'n. Yun yung sa affective naman. So, that's number one, need for tension reduction. Number two is yung need for expression. So, ito naman, active external. So, this motive deals with the need to express one's identity to others. People feel the need to let others know who and what they are by their actions.
which includes the purchase and the use of goods. So, kumbaga, the brand, the product defines you. For example, bumili ka ng damit, color orange. It shows what kind of person you are. A jolly person, something na gano'n. Di ba? Minsan nga sinasabi nila, oh, yung color pink, pang ano yan, pang babae yan. Pang ano yan, pang soft. So, pag lalaki bumili niyan, ay, alam na this. O, di ba? May mga ganong factor. Ngayon, ang bawat brand, no, it defines what kind of person you are pag binili mo. So, may mga ganon. Okay? So, for example, meron mga sinasabi na kapag itong brand na to binili mo, ikaw ay active. Kapag ganitong brand naman, ganito ka. Pag ganitong brand, ganito ka. So, ibig sabihin, gumagana yung alin, brand personality. Ayun. So, yun ang ibig niya sabihin. Okay? So, may mga symbolic yan. The next one is need for ego defense. Ayan. So, ito ay passive internal. So, paano naman to? The need to defend one's identity or ego is another important motive. When one's identity is threatened, the person is motivated to protect his or her self-concept. Kunwari, sinabi sa'yo, ay, ikaw, hindi, naghihirap na yan. Ikaw naman, maapektuhan nito ego mo. Anong gagawin mo? Ah, teka, naghihirap pala. Di nila pwedeng malaman naghihirap na ako. Poporma ka pa rin. May mga ganun sa atin eh. So, yung mga ganun. Oh, halimbawa, ano? Ako? Hindi ah. Hindi yata ako ganyan. So, ang gagawin mo, kung ano man yung ego mo, poprotektahan mo yun by purchasing product that corresponds to your ego. So, kahit na sabihin natin na medyo inaatake ka na, didepensa ka by continuous purchasing of the brand na you used to purchase or that supports your ego. Oo, gano'n siya. Kaya gano'n sa ano, kaya need for ego defense. Guys, napakalupit ng mga motives na 'to kasi talagang kapagka ito nag-hit sa'yo, gagawin mo ang lahat para lang maprotektahan yung ego mo. Gano'n siya, okey? Now, may mga product na talagang, pang-ego defense, 'yan. So, yung mga well-known brand, 'yan, ano 'yan, ego defense 'yan. Kasi talagang, "Oh, ganyan ba naghihirap? Tignan mo nga yung suot ko ganito pa rin." Yung mga tipong gano'n. So, maraming mga nakaka-experience ng ganyan. Next is need for reinforcement. Sa need for reinforcement naman, dito, passive external naman 'to, people are often motivated to act in certain ways because they were rewarded for behaving that way in similar situations in the past. So, kumbaga, ito ay parang, operant learning, 'no? Na, "Uy, teka nung ginawa ko 'to, naging gan'to, nabigyan ako ng gan'to." Yun. So, kumbaga, "Ay, ayusin ko yung pananamit ko," something, something na gano'n. Kasi dati na-awardan ako dahil dito. Tulad nga niyan, halimbawa, 'no, ah, may party. Siyempre 'di maiiwasan, iisipin mo, "Teka, bibilhin ko ng bagong damit." Party, eh, bakit? Siyempre last time na-recognize ako, eh. Pinansin nila yung damit ko, pinuri nila ako, yun. So that is also a motivation, 'no? So ibig sabihin, parang yung image mo ay nare-reinforce, napapalakas yung kumbaga yung pinaka, image mo as a person. So gano'n siya. Oops, teka sasamahan ko na rin 'to ng mga, accessories, alahas, ganyan. Kaya hindi kayo magtataka kung minsan 'pag may mga event 'no,
lumalabas yung mga alahas ng mga kakilala niyo. Kasi nga, some sort of, some sort of, ito ay puwedeng need for reinforcement or puwede rin itong need for ego defense or puwede rin siyang maging need for expression. Ayan. Ngayon, sir, puwede rin ba siyang maging need for tension reduction? Oo. Para ano? Para hindi siya pag-isipan nga na, "Ay, naghihirap na yata siya. Ay, siguro hindi naging maganda ang buhay niya kaya gano'n siya." Ayun, kaya lumalabas lahat 'to. So, kung mapapansin niyo sa example na huling binigay na example na binigay ko, dito sa affective preservation motives, puwede siyang ma-apply sa lahat. Oo naman, guys. Kasi ito ay preservation. Lahat pa rin 'yan ay preservation. So, mamaya isasama natin itong mga, binigay sa atin na motives ni, Maguire, 'no? Kasi nga medyo marami siyang binigay. Now, the last, set sa Maguire's psychological motives is yung sorry, hindi siya affective, growth, 'no? Ah Ay, tama. Effective preservation pala yung isa kanina. So, ito naman yung effective growth. So, dito naman, una is yung need for assertion. So, ito ay again, active internal. So, there are many people who are competitive achiever who seek success, admirations, and dominance. So, it's important for them yung they show power, accomplishments, and esteem. So, kumbaga, para maipakita ko sa inyo na successful ako. Okay? So, affective kasi it's a feelings eh. So, dito, para maipakita ko sa inyo that I am powerful, I am an accomplished man, I am successful, I am esteemed. So, ang tendency, I will wear things that will looks that I am powerful, that I am accomplished, and an esteemed. So, ganun yun. Kaya pala sinabi nila, pagka naka-iPhone ka, para kang napaka-successful. Parang you're a businessman kasi naka-iPhone ka. Kaya pala yung iba bumibili ng mga branded, talagang literally expensive brand na mga gamit kasi they want to show something. At yun ang inaatake ng mga expensive brand. Sipin mo naman, di ba? Handbag worth 1 million. Ano ba mangyayari dun sa handbag na yun? Para bang handbag ni Doraemon yan? Lahat ng kakailanganin mo nandun, hindi naman. O, di ba? Pareho lang naman ang laman ng handbag mo tsaka yung handbag nung katabi, na yung handbag niya ay 1,000, yung sa'yo 1,000,000. Pareho lang naman ang laman. Oh, 'di ba? So yun sa need for assertion. Kasi you would like to assert something. Assert something that this is me, this is me, this is me. So malakas na motives 'yan. Kasi you will do everything para lang maipakita mo na, "Teka, I am successful." Parang gano'n. Pangalawa is the need for affiliation. Siyempre, as a human being, we need to affiliate. We need to go on with others, no? So affiliation refers to the need to develop mutually helpful and satisfying relationship with others. And it relates to altruism and seeking acceptance and affections in interpersonal relationship. Sir, how powerful yung seeking acceptance and altruism? Since you would like to be part of certain group, you are going to blend with them. You are going to be like them. So kung ang meron sila, pipilitin mo na magkaroon ka din ng ganon, 'di ba? So yun ang magiging doon. Yun ang magiging motivation mo doon. I need to be like them. I remember nung nagsimula akong magturo 2020 nung year 2001, payat kasi ako nun eh.
So, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mag-gain ng weight and hindi lang basta weight, gusto ko muscle. Kasi nga since payatot ako, so gusto ko magkaroon ng muscle. So, I have this group na in-idolize ko talaga yung group na 'to. Meron dating group of men, yung The Hunks. Kilala yan, Dieter Ocampo, gano'n. Sino ba yun? Jericho Rosales, Bernard Palangka yata yun. Tsaka si sino ba 'to yung rapper na hindi magaling, basta yun na yun. Yun, Carlos Agassi, yan. Oh, 'di ba ang titindi ng muscle nun. Pero yung isa dun, kursunado ko yung muscle niya. Hindi siya gano'n kalaki, Dieter Ocampo. Sabi ko sa sarili ko, I like to be like that man. Gusto ko gano'n ng muscle ko. Yung hindi bato-bato, pero may muscle. So, ang tendency, siyempre guys, since you would like parang ako gusto ko magkaroon ng affiliation sa gano'n, ang sabi ko, I want to be like diet. So, ang tendency, yung routine na ginagawa nila that they work out, ginaya ko. Even yung kanilang forma, yung pananamit, yun. Nag-change ako even ang pananamit ko. Why? I used to wear yung mga loose shirt, loose pants, mga hip-hop hooray, ganun. Pero after that, nagbago siya. Nagsimula ako magsuot ng mga fitted na damit kasi nga nag-workout ako eh. So, kailangan pakita ko yung mga aking mga muscles. Ayun. So, ganun ang effect ng need for affiliation. So, namo-motivate ka talaga. Okay? Next is a need for identification. So, ito naman ay passive internal. Okay? So, you would like to be identified as what? Naku, usong-uso to. Usong-uso to sa mga trans. I am identified as a woman. Boom, panes. No? So, the need for identification results in the consumers playing various roles. Yun na yun eh. Playing various roles. Person may play the role of a college student, sorority member, bookstore employee, fiancé, or any. Lahat pwede yan. Usong-uso nga, di ba? I am defined as, or I am identified as a woman. Kahit na ikaw ay batong-bato. Di ba? Oh, walang kahit na anong bakas ng itsura ng babae. No, parang tipo ang pangalan mo, Badung. Pero you are identified as a woman. O, di ba? Ang lakas nun. No? If that is your identification, 'di ba, cross-dress ka, something, something. Oh, don't get me wrong, no? No offense meant, wala akong masamang ibig sabihin, wala akong masamang sa mga trans, no? Kaya lang, ano to eh, subject of abuse. Ayan. So, tayo, we gain pleasure for identification. Yan. So, tingnan mo na lang yung mga yung mga nagko-cosplay, di ba? Oh, talagang they are highly motivated to do their outfits, to save money para pambili ng kanilang costumes, to to memorize lines para lang sa kanilang role, something na gano'n. So, yun siya. So, medyo malaki yung effect, no, sa need for identification. And finally, the last one is need for modeling. Ito ay passive external. So the need for modeling reflects a tendency to base behavior on that of others. Kasi nga, modeling is a major means by which children learn to become consumers. So ibig sabihin, we see something. The tendency to model explains some of the conformity that occurs within the reference group. So almost the same to for need for identification. Kaya lang, ang point is,
Sa need for identification, ikaw 'to. Yung sa need for modeling, yun tinitignan mo, yung ina-idolize mo. Since sabi nga nila 'di ba, yung mga artists, they are role model. Kaya hindi sila dapat, makita na sila ay gusgusin. Dapat maayos lagi ang pananamit kasi nga sila yung ina-idolize, sila yung ginagaya. So, ang tendency mahirap 'yan, mahirap. Kasi bakit? Kasi they always need to be prim and proper. So, kahit na halimbawa 'di ba artista, naku kailangan manatili akong slim kahit gustong-gusto ko na 'tong kainin, hindi ko siya makain. So, may mga gano'ng factor, ayan. So, 'yan naman ang sa modeling. Okay. So, ano natin 'no, recap natin recap natin. So merong apat na sets na na, psychological motives si Maguire. So yung una nga is yung cognitive preservation, okay. So sa cognitive preservation, it's more of, it's more of, protecting your idea, okay. Protecting your idea, protecting who you are. You have to be part of a certain category. Okay, kaya medyo ang tendency you're trying to protect it. Then you have the cognitive growth. Okay? So with this, naapektuhan din ito yung behavior mo kasi gusto mo na you will be the one to take care, you will be the one to do kasi ano ka solo ka no? Kumbaga, you want autonomy over your decision. Yung iba naman, they think that they can try anything that is for need for simulations and so on. Then effective preservation din, ayan. So medyo malalakas itong mga motives na ito and the effective growth. Now, since nabigay sa atin ni Maguire itong mga psychological motives na 'to, so anong susunod? So the next thing now is to discover those purchase motives. Now, kung mapapansin niyo dito sa drawing, may isang tao na nagsasalita. Okay, kasi may dalawang klase. Okay? Sabi nga nila, the first group of motives mentions were known to the consumers and admitted to some researchers. Motives that are known and freely admitted are called manifest motive. So kung mapapansin nyo, kaya dito sa drawing, ayan, ibig sabihin, alam ng lahat. Alam ng lahat. Bakit? Sinasabi mo. Sinasabi mo freely na eto yun. Okay? Any of the motives we have discussed can be manifest. Basta pinag-usapan natin, sinabi ko sa iyo, nag-react ka, etc. Ito ay manifest. However, motives that conforms to a society's prevailing value systems are most likely to be manifest than are those in conflict with such values. Yun ang maganda kasi kay manifest kasi nasasabi mong lahat. Okay? Kumbaga, ah, very vocal. Okay? The second one naman is yung latent. So the second group of motives described here is yung either unknown to the consumers or where such that he or she was reluctant to admit. Ito naman daw yung maaaring hindi niya alam or kung alam naman niya, ayaw naman niyang tanggapin sa sarili niya na yun talaga yung motive. Okay, so kaya ano 'to, mostly nasa isip lang niya, ayun. Kaya nandito siya sa head. Nasa sa isip lang niya, hindi naman niya sinasabi. Hindi katulad nitong manifest, vocal. Kunwari, "Eto gusto ko 'to kasi gan'to. Kasi gusto ko maging gan'to. Kasi gusto ko ipakita sa inyo na gan'to ako." 'Yan ang manifest. Ito naman, at the back of my mind lang, kasi gusto ko 'pag sinuot ko 'to, sa isip ko lang 'to, na sana mapansin niyo ko,
Yan yun. So yan ang pinagkaiba ng manifest at saka motives. Ngayon, ang ano dito kasi guys is that both manifest and motives, dapat, ang manifest motives and latent motives, dapat magamit to ni marketeer. Okay? Now, eto guys, yung isa pang figure para daw makita natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. So, halimbawa, purchase J. Crew clothes. Bumili ka ng damit. So, ano yung mga manifest motives? Sabi niya, the clothes are stylish. Ooh, kaya ako pinili yan kasi stylish saka may iba't ibang sizes and color. Sabi naman yung isa, the clothes are high quality and comfortable. O di ba? Broadcast. A number of my friends wear J. Crew clothes. Oh, marami sa mga tropa ko meron yan. See? Very vocal. Very vocal. Ngayon, tignan mo yung Latin. It will show that that I'm sophisticated and trendy. At the back of our mind, sinasabi natin na kapag ka ang suot ko, J. Crew, I will be sophisticated and trendy. It's an upscale and urbane brand that will me help make me powerful and popular. Again, hindi kasi siya broadcast. Hindi siya broadcast. Sinasabi mo lang at the back of your mind. Hindi katulad nitong manifest, directly sinasabi siya, gusto ko yan kasi ang gaganda ng style niyan. Pero sa Latin, na, ito gusto ko 'to kasi pagka ito suot ko mukha akong cool, mukha akong ano, powerful, gano'n. Pero hindi siya broadcast. Okay, so hopefully nagkaintindihan tayo dito. So motivation and consumer involvement, yan. So dito guys, involvement is a motivational state caused by consumers' perception that a product, brand, or advertisement is relevant or interesting. So there is a need to play a strong role in determining what is relevant or interesting to consumer. Okay. So, sir, anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? 'Di ba? Teka, paano ba ang pwede kong gawin para magawa kong magkaroon ng engagement ang isang consumer? Anong pwede kong gawin para mag-take part siya as a consumer? Kasi sabi niya, involvement is a motivational state eh. Oh, caused by consumers' perception to the product. Teka, sir, ano po ba yung mga perception natin to certain product? Ano yung perception natin to certain brands? Example daw, watch, relo. Your watch may be involving because una, it tells time. Oh, sir, utilitarian need yun. Yes, kasi that's a basic need. Ang relo talaga naman nagsasabi yan ng oras. Now, because they allow for self-expression. Bakit? Kasi yung color is really vibrant. Yan yung color na gusto ko eh. Orange. 'Di ba? It is really me. Yun. Expressive need yun. Or, they provide a way to fit in. Na ano, hey dude, I belong. Tingnan mo yung watch natin, pare-pareho tayo naka G-Shocks. So, di ba? G-Shocks na ano. Sa akin ano to eh. Monkey the Loopy. Sa'yo, ano sa'yo? Parang Roronoa yata. Yun. Ano naman yun? Affiliation. You become part of the group. So, ganyan daw natin tinitingnan nito guys, yung motivations and consumer involvement. So, every product, every brand, every advertisement, okay, becomes really relevant or interesting, especially kung in doing so, nakita natin or na-consider natin yung iba't ibang motives na binanggit ni Maguire kanina. Na
Kaya pala sir, yung isang product hindi lang siya basta kunwari yung cellphone 'no, hindi lang siya basta magagamit for communication, kundi kapagka pino-promote nila, iba yung hina-highlight nila, hindi yung communication kundi yung camera, yung yung gaming capability, 'di ba? Parang wala naman ang nagsabi na it connects you, oh, 'di ba? Kasi nga bakit given na yun, eh, ano na yun, utilitarian need na yun, eh. Kaya i-highlight na lang natin yung iba pang mga, features niya that would satisfy other motives, other needs. Ayan. So next is the marketing strategies based on motivation conflict. Ayan, medyo mahaba talaga 'tong topic na 'to. So we have three: approach, motivational conflict, approach avoidance, uy, the other one is avoidance. Ayan. So dito tayo sa approach, motivational conflict. So dito, a consumer who must choose between two attractive alternative faces an approach conflict. So the more equal the attractions, the greater the conflict is. Bakit? Ang hirap pumili. Ang hirap pumili. Kasi bakit? There are two alternatives. Eh, halos pareho sila. Paano ka? Oh, 'di ba? Mas lalong mahirap, 'yun. So kumbaga, kaya pala yung mga halos pare-pareho sila 'no? So kung pare-pareho sila, mas mahirap talaga mag-isip kung ano pipiliin mo. Halimbawa daw, a consumer who recently received a large cash gift for graduation. So that is a situational variable, no? Kasi bili siya ng ano, eh, graduation gift, cash, no? Might be torn between a trip, okay? Perhaps powered by a need for stimulation and a new mountain bike. Ayan. So ito naman, powered, perhaps driven by the need for assertion. So, anong pipiliin niya kaya? A trip or a mountain bike? Now, ang tanong doon, anong drive, anong need, anong motives ang mas malakas? Yung bang need for stimulation o yung need for assertion? Yun. So, kaya sa approach. Kasi kahit ano piliin mo, may isa talaga na pagsisisihan mo. Okay? Kasi pareho siya maganda. Okay? So, wala, kumbaga sa salitang kali eh, wala kang tulak kabigin. Ang mangyayari na lang, yung pipiliin mo, yung kung anong motive ang mas malakas. Okay? Ayan. So, for example, binigyan ka nga as graduation gifts. Example lang naman to, no? So, wag mo na kayo matuwa. Halimbawa, sabi, anong pipiliin mo? Ah, bibigyan kita ng iPhone, yung halimbawa, iPhone 16 Pro, or isang motor. Isang wag naman Aerox Male. Halimbawa, yung ano lang, Mio Soul, halimbawa, mga ganon. O MX-3. MX yata yun. Or M3 pala, M3. So, isang Mio M3 o isang iPhone. Ayun. So, parehong maganda. Parehong, parehong pwede. So, pimili ka nga lang. So, anong mas malakas? Yung need mo for iPhone o yung need mo for uh, motorcycle? Ayan. So, yan sa approach, motivational conflict. Kasi conflict na pinag-uusapan eh. Yung kanina, puro motives, puro motivation. Ito naman, yung conflict na dulot ng sobrang dami ng motives. Okay? Pangalawa is the approach avoidance. So, sa approach avoidance motivational conflict naman, dito, we are now facing a choice with both positive and negative consequences.
Okay? Kaya may positive at negative consequences na parehong meron. So let's say consumers who wants a tan but don't want to risk skin damage and health risk associated with extended sun exposure face this situation. So paano anong ibig mong sabihin? So halimbawa, parang ganito, gawin natin na medyo pang-puwede sa atin. So halimbawa, ah, gusto mong gusto mong bumili ng or gusto mong magkaroon ng ano, gusto mong magkaroon ng service sa school, pang-school. So, sabi mo, total 18 naman na ako, eh, puwede na akong kumuha ng lisensya. Magmotor kaya ako, 'no? Kuha kaya ako ng motor or medyo malapit lang naman ang bahay ko, puwede rin naman na bisikleta na lang. 'Pag kumuha ako ng motor, yearly kailangan ko siyang i-renew yung registration. Tapos kukuha muna ako ng lisensya. So, kung halimbawa 10 years naman yung license, so okey lang. Kaya lang, yun nga, yearly kailangan ko siyang iparehistro. Eh, ang rehistro pumapalo ng 1,000 mahigit. So, yearly yun. Tapos gas pa, tapos maintenance pa. So, madami rin pala akong kakaharapin kapagka nagmotor ako. Kaya lang, ito yung positive side, kaya lang mabilis naman ako makakapasok. Kahit sabihin mong 15 minutes na lang o 20 minutes na lang, time na, hindi pa rin ako kasi mabilis ang biyahe. Pangalawa, ang cool kong tingnan nun. Isipin mo estudyante pa lang ako, nakamotor na ako. Pangatlo, popogi ako lalo nun. Siyempre may motor, 'di ba? Alam mo naman lakas makahatak ng mga chika babes yan. So may mga gano'n. Ngayon ang tanong is, so anong anuhin mo? Anong titignan mo? Kasi may mga positive siya, may mga negative siya. Oh, ikaw na mamili. So ano, magmomotor ka pa ba na kailangan mo irehistro every year? Kailangan mong mag-gas? Kailangan ng maintenance? Siyempre, may lisensya ka pa, may prone pa yan sa huli. Tapos siyempre hindi maiiwasan may prone din yan sa disgrasya. 'Di ba? Paano kung mabangga ka, et cetera, ayun. Or popogi naman ako lalo, yung service meron ako. Cool lang dating ko kasi nakamotor pa ako. Puwede pa akong gumala kapagka walang klase, 'yan. So, ikaw ngayon ang bahalang tumimbang kung ano na, okey? 'Yan. So, 'yan naman ang approach avoidance. The next one is avoidance. So, parang puro negative 'to 'no? So, this one is a choice involving only undesirable outcomes produces avoidance. So let's say when a consumer's old washing machine fails, this conflict may occur. Una, the person may not want to spend money on a new washing machine or pay to have the old one repaired or go without one. The availability of credit is one way of reducing this motivational conflict. So anong ibig mong sabihin? Halimbawa daw nasira, 'no, nasira, nasira yung washing. Siyempre dalawa lang naman ang option, it's either ipagawa mo or bumili ka ng bago. Ayaw mo namang bumili ng bago kasi wala kang pera. Ayaw mo rin namang ipagawa kasi nga sabi mo, baka mamaya masira lang ulit, 'wag na lang. So ano ngayon ang pipiliin mo? Parehong ayaw mo, 'di ba? So, we have to understand ano ba yung underlying reasons kung bakit kung bakit ayaw niya na ipagawa at tsaka bakit yung isang option na bakit 'di na lang bumili ng bago,
'Di ba kasi yun lang naman, eh, nasira ayaw mo ipagawa, eh, di bumili ka ng bago, okey? So, si marketeer ang gagawin niya para maresolba niya yung issue, "Oh, halika dito, andito lang ako, si Kasyalo, andito lang ako, si Home Credit." 'Yan. "Oh, puwede mo mabili 'yan with zero down payment. Oh, ta's babayaran mo na lang on a monthly ganito." Ayun, solve ang problema niya. So, yung conflict mo kanina na-solve niya, 'di ba? Kasi bakit? Bakit ayaw mo ipagawa, eh, kasi luma na, eh. Sirain na talaga 'yan kasi luma na. Eh, di bumili ng bago. Wala akong pera, eh, wala akong cash. Oh, 'di ba? Eh, eto sumulpot si ano, si Home Credit. Walang problema, isang ID lang ang kailangan mo, solve na problema mo, ayun na, oh, 'di ba? So, ganyan ang idea ng mga marketeer. Okay, so this is how we use this conflict. Kaya ang hirap niyan guys kasi una, iintindihin mo yung mga motives na binanggit ni Maguire, tapos titignan mo ibabangga mo ngayon yan dito sa motivation conflict, 'di ba? O para ano, para ma-motivate mo sila na gumalaw in favor to you. Take note, in favor to you. Kailangan kasi pabor sa'yo, eh, ba't ka pa gagawa ng paraan kung di naman pala papabor sa'yo, 'di ba? So, dapat papabor sa'yo. Okay. Next, marketing strategies based on regulatory focus. Dalawa yan, promotion focus at saka prevention focus. Sa promotion focus, it revolves around a desire for growth and development and are related to consumers' hopes and aspirations. So, ganyan ang ginagawa ng mga nagpapautang. Oo. "Oh, luma na ba yung phone mo? Palitan na natin ng bago yan. Isang ID lang ang kailangan." Oh, 'di ba? Nung minsan nung bumili ako ng aircon ganyan din, eh. Yung aircon namin nasira. Sabi ko, "Sige tignan muna natin kung magkano pa-repair." 4,500 ang pa-repair. Eh, magkano bago? Tumingin ako around 29 meron na. Sige, bili na lang ako ng bago. Kaya lang, short pa yung pera ko. So, tumagal-tagal pa ng konti. Tapos yung isang pinuntahan ko, pinagpapa-preparan ko, meron din silang offer, eh. Sabi niya, "Sir, okey." Sabi ko kasi, "Boss, baka naman puwede ano, 'di ba meron kayong installment?" "Yes, meron. Meron din kasi akong pera sir, kaya lang ano, eh, short ng konti." "Sige sir, ano ba ang balak mo? Puwede bang ano, puwede bang installment kahit na ano lang 1 month?" Kumbaga, ibibigay ko na yung amount na meron ako, yung kakulangan after a month bibigay ko. You know what? Nung inoffer yun dun kay boss, ang sabi lang agad, "Sige sir, sukay naman natin sa cleaning niya sir, eh." "Sir, binibigyan ka daw ni boss ng 3 months para i-settle." Sabi ko, "Sir, hindi ko kailangan ng 3 months, kailangan ko lang 1 month." Ayun, o ano nangyari, ayun, dinispose ko yung lumang aircon, hindi na ako gumastos para ng repair, tapos nag-install na lang sila ng bago. See, 'di ba? So, yun ang ano kasi, ganun sa promotion focus. Prevention focus naman revolves around a desire for safety and security and are related to consumers' sense of duties and obligation. Yun. So, kumbaga, literal, prevention. 'Di ba? Prevention. Talagang para maiwasan natin yung ganito, sir. Ganyan, 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 ganyan. Yun. See? So, parang, sir, kailangan talaga natin ng insurance. Kasi ganito, para kung sakali man o ganito, ganyan, ganyan, di ba? Sir, sa mga motorcycle, di ba? Mahirap na ho kasi. Talagang kailangan po, ano, well-maintained yan, etc., etc. Ganun. So, ganyan naman ang prevention focus. So, maraming ganyan, guys. No? Maraming ganyan. Lalo na yung sa mga ano, sa mga insurance company. 'Di ba? Laging sinasabi yang ganyan.
O better safe than sorry, mga gano'n. So, marami namang product na puwedeng gamitan 'yan 'no, hindi lang naman yung nabanggit ko na insurance or whatever. So, eto guys, yung iba't ibang regulatory focus. So, tulad ng sinabi ko, medyo marami 'yan. Ayan, so halimbawa, time, promotion focus on hope, wishes, aspiration, long term. Prevention, obligation, responsibility, short term. Mental imagery, abstract, concrete. Desired, steady state, change, stability, etc., etc. Okay? Next is personality. Yun, ito na tayo. Under personality, sabi, it's an individual's characteristics, response, tendencies across similar situations. We have two consumers might have equal need for tension reduction, but they may differ in their level of extroversion and the consequence engage in every different behavior designed to satisfy the needs. Kaya magkakaiba. So we have, ayan. So we have theories of personality. Number one is the multi-trait personality theory. Ayan. So dito, they identify several traits that is in combination captured a substantial portion of the personality of the individual. So yung multi-trait theory used commonly by marketeers, yung five-factor model. Okay? So ano ba itong five-factor model na ito? This theory identifies the five basic traits formed by genetics and early learning that these core traits interact and manifest. So, ano ba yan? Ito, pakita ko na sa inyo agad. Ito daw yan. Okay? So, ano-ano yung mga core traits na yon? So, we have extroversion, instability, agreeableness, openness to experience, and consensuousness. So, ano-ano daw ang mga manifestation nito? Extroversion, prefer to be in a large group rather than alone. Extrovert eh. Di ba introvert yung solo-solo? So ito, extrovert. Talkative. Ayan. Talkative when with others. Then they are bold. Instability, moody, temperamental, touchy. In short, may sabit. Parang may shapak. Bakit? Iba-iba mood eh. Kaya instability, unstable. Agreeableness. They are very sympathetic, kind to others, polite with others. So talagang they almost agree on anything. Openness to experience, imaginative, appreciative of art, and find novel solutions sa lahat ng mga problems. Conscientiousness, they are very careful, precise, and efficient. Now, knowing this five-factor model of personality daw, magagamit natin yan para sa ating mga clients. Para alam daw natin kung ano ang kanilang behavior, kung ano ang kanilang mga manifestations. So, ito na si single trait. No? Single trait theories emphasize one personality traits. So ito yung pangalawa. Okay? One personality traits as being particularly relevant to understand a particular sets of behavior. So dito, they do not suggest that other traits are non-existent or unimportant. Rather, they study a single trait for each relevance to a sets of behavior, in our case, consumption-related behaviors. So we have number one is yung consumer ethnocentrism. Dito, it reflects an individual's difference in consumers' propensity to be biased against the purchase of foreign products. So anong ibig sabihin? No? Ethnocentrism kasi medyo may basis yan. Kapag ka daw yung mga consumers who are low in ethnocentrism, they are more open to other cultures. Sila yung mas madaling maimpluwensyahan na bumili ng mga foreign products. Kasi medyo may belief sila doon. Kumbaga, hindi ganun ka-strong
yung kanilang, ano tawag dito, kanilang, kontrol sa pagbili ng mga imported. So dito, ang mga low ethnocentrism, they are less conservative, pero they are open to purchase foreign-made products. So mas ano nila, hindi ko na sinasabing mas gusto nila yung imported, kundi madali lang silang nahihikayat na bumili ng imported. Okay? Pangalawa, yung mga high in ethnocentrism, they tend to be less open to culture. Ibig sabihin, they are more conservative to what they are buying and less likely, okay? They are more likely to reject or less likely to buy mga foreign-made products. Ayan. So, kumbaga, mas papaboran pa rin nila yung mga local o yung mga domestic product rather than yung mga imported one. Yun. So, yan yung una. Okay, yan yung first single trait approach, consumers ethnocentrism. Pangalawa is the need for cognition. Yan. Need for cognition reflects an individual differences in consumers' propensity to engage in and enjoy thinking. Those in high NFC or need for cognition engage in more effortful processing of persuasive communication. They prefer verbal to visual information, no? And they are less swayed by the opinions of others because they trust, no? They trust what they know. Okay? Tsaka talagang kakausapin mo 'yan kapag high in need for cognition kasi kailangan maintindihan nila. Hindi puwedeng sabihin mo sa akin na yung sinabi mong konti, enough para maimpluwensyahan mo ko, hindi, okey? So, kailangan kausapin mo ko, ipaliwanag mo sa'kin, i-a-assess ko pa 'yan. So, need for cognition is obviously an obvious implication for marketing communication. So, dito guys, kailangan magaling talaga yung marketing communication team mo. Kasi hindi mo siya puwedeng bulahin, eh, 'no? Thi this is not the type of person na puwede mong bulahin. Kailangan ipaliwanag mo talaga sa kanya, okay? Lastly is consumers' need for uniqueness. Dito, need for uniqueness reflects an individual's difference in consumers' propensity to pursue differentiateness relative to others through the acquisition, utilization, and disposition of consumer goods. It affects what consumers own and value, why they own it, and how they use it. This concept fits with the increasingly common marketing practice of deliberate scarcity, producing less of an item than the predicted demand. So, kumbaga, ang gusto mong sabihin dito is that this is really unique. So, kumbaga, parang, ah, tawag dito, dito you really would like them to value what they have, to value what they own. So, ganun ang ano. So, ginagawa nila to kahit artificial lang by controlling the number of items na kine-create. Ganun naman siya. Okay? So, ayan, the use of personality in marketing practice. Okay, so these are the brand personality. Please make yourself uh, uh, aware about the different dimensions of brand personality: sincerity, excitement, competence, sophistications, and ruggedness. Ayan. So, the next one is communicating brand personality. Guys, communication now is very important. So, naintindihan mo na yung mga unang part, motivations and yung conflict. So, isa na lang ang problema. Okay. How you're going to communicate it. Diba? Kaya napaka-importante nito.
Since brand personality can serve its way to the target specific market segments, ang tanong na lang ngayon is how are we going to communicate that brand personality? So there are three important advertising tactics. Number one is celebrity endorser. Yun, pili ka. Sino ba ang endorser natin? Make sure na tama yung endorser na pipiliin mo. Kaya ano sabi niya, it personifies a brand. Kasi yung tao na yon ang magiging representation ng brand mo. Pangalawa, usage imagery. Dito, it involves showing a typical user along with image of the type of activities they engage with while using the brand. So literally, it shows the kind of image ng ano. For example, serve, pangwais na misis. Oh, oo nga no. Diba simple-simple lang oh. Pangwais na misis. Ano pa? Apple, MacBook. These are for professionals. For business professionals or business executives. Ganun daw siya. See? So merong ano, may some sort of imagery. Ayan. May image na pinoportray. Next one is the executional factor. So these are factors that go beyond the core message because it includes how it is communicated. So katulad ng ano, we have the tone. Yan, wala na ba dyan? Ayan, emotions. Okay, mamaya na yan. Yeah, tone. Yan. The media, the face, the logo. Yan. So sila naman yan. So next is the emotion. Ayun. Emotions are strong, relatively uncontrollable feelings that affects behavior. So strongly linked to the needs. So the needs, the motivations and personality influence our emotions. Kaya nga minsan sinasabi nila, don't take it too emotional. Kasi kung minsan nawawala sa diskarte. Okay. Now, unmet needs create motivations that is related to the arousal components of emotions. Unmet needs generally yield negative emotions, while meet needs generally yields positive emotion. So, eto naman siya. Paano nga ba siya nabubuo? Ganito lang siya. Okay? Paano nga ba nabubuo ang ganitong mga emosyon? So, there are emotion strategy. Okay, so what are those emotion strategy? Okay, so number one, emotion arousal as a product and retail benefit. Dito, emotions are characterized by positive or negative evaluations. Consumers actively seek product whose primary or secondary benefit is emotion arousal. Beyond products and brands, retailers features events and environment that arouse emotions such as excitement. Katulad ng ano, Nescafe Classic. Emotional arousal naman yan. It's family arousal. So may mga ganyan. Okay? Next is emotion reduction. Few people like to be sad. People like to feel sad, powerless, humiliated, and disgusted. Responding to this, marketeers designs a proposition uh, that many products to prevent or reduce arousal of unpleasant emotions. Now, the last one is di pala, consumer coping. Consumers must cope with the negative emotions they experience in various marketing situations. Coping is ano, it involves consumers thoughts and behaviors in reaction to a stress. So how they come up, how they cope, or how they reduce stress. Yun siya. So avoidance is a mechanism of coping, no? Trying to avoid it.
Kumbaga, wag mo na i-take, just avoid it. And then emotions in advertising. The emotional arousals is open use in advertising regardless of whether it's specifically relevant to the brand performance. Kasi sabi nga din kanina, emotion is very powerful. Okay? Emotional content in ads enhance attention, attractions, maintenance capabilities. So in short, guys, emotion is powerful enough to move mountains. Advertising message triggers the emotional reactions of joy, warmth, and suspense are more likely to be attended to than are more neutral. Kasi nga, kapag ka striking siya, it shows it shows what needs to be done, mas okay siya talaga. Okay? So, that's it, no? Hanggang diyan lang yung ating lecture. Medyo napakahaba. So, thank you very much. So, hinati ko to sa dalawang video. So, please watch the full video. Okay? Thank you very much, guys. Bye-bye.